Today's video guys, nandito tayo sa farm. So dahil nga maliit pa ang aking pepper tree, so babawasan natin siya ng mga tangkay. So ang sabi kasi nila, ang pepper tree dapat tinatanggalan siya ng sanga kasi nga para kahit na umulan or humangin hindi siya matutumba. And then, the purpose din, guys, para hindi siya bumaluktot, you know. So, ang photographer natin dito ay si Ate Jing. Yung ate ko. Yan, siya yung manig-video. At ako naman yung manig-putol. Ako nga talaga namumutol, guys, kasi nga, yung ate ko hindi siya totally gaanong marunong. So, kaya ako yung nag-decide na magputol ng mga sanga. So, alam nyo guys, maraming nagsasabi sa akin na sabi nila, ako daw dapat mayabang kasi may mga property ako, kahit na paano may trabaho rin ako. Pero guys, hindi kasi ako ganun. So, ang katotohanan po niyan, wala naman tayo kailangang ipagmayabang kahit na paano, kahit mayroon tayong konti. Mahirap man tayo o mayaman tayo guys, maganda man tayo o pangit, dapat guys normal lang tayo. So para sa akin guys, proud ako kung ano yung nakikita nyo. So yan po ako. Kung ano man balang araw, so na syempre guys, di ba pag nagtanim ka, in the future, mayroon ka talagang ibibinta, mayroon ka talagang aalihin kasi may pinaghirapan ka eh. So, yan po ako. Isa po yan sa video na collection ko. Actually, dati guys, hindi pa talaga ako nagwa-YT or hindi pa talaga ako nag-Facebook. So, yan po talaga na gusto kong mangoleksyon ng video. So, mahilig talaga ako mag-photography. Mahilig talaga ako kumuha ng video kahit saan yan. So, yun talaga yung talent ko. Yun, pinakamahilig. Mahilig talaga ako. So, yan guys, actually, gusto kong makita nyo sa mga kamag-anak ko, sa mga kaibigan ko. So, hindi po ako nahihiyang ipakita kung sino talaga ako. Kasi yun talaga ako guys, yun talaga po ako. Yun ang reality na buhay ko. Pag sa Pilipinas ako, gustong-gusto ko talagang sa farm. So, gusto kong pag nagpatrabaho ako, nandoon din ako. Pag nagpapatanim ako ng mga niyog, ng mga pepper tree, nandoon din ako. Isa rin ako sa mga gumagawa. So, ganun po ako. Hindi po ako maarti. Hindi po ako mayabang. Simpleng tao lang ako. Actually, talagang mahilig din ako magipagkaibigan. Pero guys, wala akong kaibigan actually. So, may mga kaibigan ako, normal na kaibigan lang. Wala talaga akong ka-close na kaibigan. Most na close ko talaga, yung sa buhay ko ay yung nanay ko, yung mga ate ko, yun ang ka-close ko talaga. So, kaibigan, normal lang. Kasi wala naman talaga ako masasabi na best friend ko, wala. Kasi ang hirap naman talaga magkaroon ng best friend. So, this is the reality guys na gusto kong makita nyo at kung sino talaga ako. Hindi ako nahihiyang ipakita na ganyan ang aking ginagawa pag nasa farm ako. So, yan po yung talagang, dahil siguro naman po kasi yung nanay ko mahilig sa farm. So, sa amin, may isa rin akong ate. Talagang ugali talaga namin magtanim. Ugali talaga namin mag-invest ng time sa lupa. Parang ganun. So, actually guys, sa isang lupa ko mayroon na rin ako natanim na mga saging at na-harvest na at naibibinta na rin. So, yung aking property, pag wala ako sa Pilipinas, yun, may na-harvest yung mga ate ko. Yan, at least guys, isa rin po ito sa mga idea sa mga taong nasa ibang bansa. Kung gusto nyo talaga mag-invest, ang masasuggest ko sa inyo, ang una guys na i-invest nyo ay ang bumili ng lupa. Lupa, magpapatayo ka ng apartment, tapos ipabarinta mo. Yun, isa yun sa mga first na option. Pangalawa guys, yung mag-farm ka. Mayroon ka bang coconut farm or kung anong mapapagkakitaan mo.
mga saging, pwede mong maitanim sa iyong farm. So, yun ang pangalawa. Ang pangatlo naman, guys, kung mayroon ka talagang mapagkatiwalaan, parang grocery, parang ganun. Pero, mahirap yata, no, guys? Kailangan sarili natin pag gusto natin talaga magbenta. Pag katulad ng grocery, mga shop na yan. So, talagang dapat hands-on tayo. Sa akin kasi, ang pinapahawak ko ay ang aking ate dahil nandito ako sa abroad. And yeah, interesting guys. Alam nyo ba na masaya rin pag marami kang alam na trabaho? So, actually guys, nandito rin ako sa Germany nagtatrabaho. Gustong-gusto rin ako pag ako yung nagtrabaho, yung mga pasyente, kung halimbawa dati nagtrabaho ko sa hotel, halos lahat po ng guests gustong-gusto nila ako. Sabi nila napakasipag ko, napakabait ko, napaka-friendly, yun na. So ngayon nagtatrabaho ako guys dito sa clinic. Yun, ganun din guys. Sobrang gusto-gusto talaga ako ng mga pasyente. Talagang nakikipag-usap talaga sila sa akin. So, nakakatuwa. Yung mafe-feel mo talaga na, ay, ang galing. Parang, 'di ba? Kasi guys, pag sincere tayo sa trabaho natin, sa akin kasi guys na marami akong naranasan na trabaho, may mahirap. Talagang sipag at tiyaga, hindi talaga ako nag-give up. Kahit na guys na sabi pa nga ng ibang tao na kamag-anak ko, kumbaga may lupa na rin ako, bakit pa kailangan kong mag-abroad? Alam nyo guys, yung pagtatrabaho, ito kasi yung madadala mo hanggang sa pagtanda mo eh. Kumbaga makakaipon ka ng sariling pera, makakatulong ka sa magulang mo, or in the future sa mga kapatid mo, pamangkin mo. So yun po ang the reason. For me, this is the reason. Nagtatrabaho ako, hindi lang para sa akin. Pero guys, may isang klase namang pagtulong sa mga kapatid. Pag ang kapatid, dapat sila mismo, yung sarili nila mismo, sila mismo kumayod sila para sa sarili mo, ay para sa sarili nila, hindi yung umasa sila sa kapatid nila, wag mo silang sanayin, parang ganun. 'Di ba? Kasi alam nyo guys, I believe na sa akin marami na talaga akong naranasan sa buhay. Marami akong pinagdaanan, mula sa kamag-anak, marami na talaga akong iniyak. So, guys, sa totoo lang yung experience ko, parang pelikula, hindi mo talaga pag ikukwento ko, hindi talaga maubos ang isang araw. Kasi nga, ang dami ko talagang pinagdaanan na ah, masamang, masamang pangyayari, ano. Kasi naranasan ko guys yung mismo kamag-anak ko na nagpaalis sa bahay kasi tumutuloy ako sa kanila. Yun bang guys na pagchichismisan ka, yun bang guys na pagtatawanan ka, yung pagkukwentuhan ka kahit hindi totoo. So, naranasan ko lahat yan. Pero guys, never akong sumuko. Dahil I believe, wala namang ibang makakatulong sa atin. Kung hindi sarili natin, hindi nanay natin, hindi kapatid natin, sarili natin. Kasi guys, kung umasa tayo sa nanay natin, sa magulang natin, tamang bibigyan lang tayo ng, sabi natin, barya. Kasi guys, sila naman nagtatrabaho naman para sa sarili nila eh. Malalaki na tayo eh. Sa kapatid natin, bibigyan tayo pag may nagsubra. Ganun lang. Hindi nila ibibigay sa atin yung lahat ng kinita nila, yung lahat ng sweldo nila. Hindi ganun guys. Tutulong sila pag may sobra-sobra sa kanila. Ganun yun eh. So, sa akin, naniniwala ako, sarili talaga natin. Kung gusto nating umunlad, so, do your best to yourself. Ganun lang talaga yun eh. So guys, ang haba ng kwento. So, busy rin ako sa farm, okay? Enjoy watching my video guys. So, yan po ang buhay probinsya. Huwag kayong mahiya
kahit na ang buhay, pakita nyo yung reality, ano bang nangyayari sa buhay nyo. Kasi, yan tayo eh. Huwag tayong magmukhang social, huwag tayong magmukhang parang papel ang ganda, parang papel ang puti natin. Kung pagdating sa bulsa natin, walang laman. So, nag-acting tayo ng parang milyonarya tayo, pero wala naman tayong pera, wala naman tayong trabaho. Huwag ganun, guys. The more na nagpapakumbaba ka, the more na pinapakita mo kung sino ka talaga, the more na yung blessing pumupunta sa'yo. Talagang blessing ang naghahabol sa'yo, hindi ikaw ang umahabol. Ganun ba yun? Oh, guys. In reality, guys, mas maganda talaga tayong nagpapakumbaba, tahimik lang. Naalala ko pa yung sabi ng nanay ko, guys. Ang sabi ng nanay ko, Nak, ang sarap pa lang kapag ikaw, maraming taong naninira sa'yo, maraming taong nagkukwento sa'yo, pinagtatawanan ka, tapos ikaw, sabar lang. Sabar lang in Tagalog, guys, parang tahimik lang. Iba pa sa Diyos mo lang, ganon. So, yung blessing pala, imbis na pupunta sa kanila, napupunta sa tao na ginagawa nila ng kwento. At alam nyo, guys, ang tips ko sa inyo, wag nyong hayaan na masira yung buhay nyo, yung pangarap nyo dahil lang sa mga marites. Kasi nga, guys, wala namang madudulot yan eh. Ignore nyo. Sa buhay ngayon, guys, sipag at tiyaga talaga. So, walang ibang magpapayaman sa'yo, mag-aangat sa'yo sa buhay kung hindi sarili mo, hindi kapatid mo, hindi magulang mo, hindi asawa mo, hindi boyfriend mo, siguro anak mo in the future, pero depende. Hindi naman lahat ng anak tumutulong sa magulang. Char, di ba? So, ganun yun, guys. Wala talagang ahakot ng swerte sa atin. Tayo talagang sarili natin. So, ang dami ko na nakwento, guys, Ang payo ko lang sa'yo, pag nangangarap ka, dapat sabayan mo ng kayod. At kahit ano pang kahirap ng trabaho na ginagawa mo, huwag kang mag-give up. Kasi, guys, samantalahin natin yung time na abang tayo ay bata pa, abang tayo ay malakas pa, kaya pa natin magtrabaho, kaya pa natin kahit madapa tayo sa isa, hanap tayo ng panibagong trabaho. Pag nahirapan tayo, hanap tayo ng panibagong trabaho hanggat makita natin yung tamang trabaho na pinapangarap natin, yung trabaho na masaya tayo. Ganun, guys, yung payo ko sa inyo. Kasi, pag nagtrabaho ka at nahirapan ka, give up ka, ano mangyayari sa'yo? Back to zero ka naman. Kung may naipon ka, magagastos mo yun lahat. So, ang gawin mo, guys, ganon yung techniques. Kahit na gaano kahirap ang trabaho, sipag at tiyaga. Isa pa, guys, bawas sa bisyo. Bawas. Kasi nga, guys, pag sinabayan mo ng bisyo, wala ka rin talagang maiipon. Una, sigarilyo. Pangalawa, inom. Pangatlo, sabong. Pangatlo, kung lalaki ka man, babae, or babae ka man, maraming kung ano-ano. So, dapat yun ang iwasan, guys. Para focus ka lang sa pangarap mo. Focus ka sa magtiis. Kasi nga, balang araw, kapag marami ka nang naipon, balang araw, pag nakaisip ka ng isang idea at ang idea na yun ay ginawa mo na nag-business ka at nag-works yun, guys, lahat ng gusto mo sa buhay, mabibili mo. Lahat ng gusto mong kainin, makakain mo. So, yun po. Hanggat kaya mong magtiis ka. Kasi nga, wala namang masama eh. Kasi ang ginagawa mo ay para rin naman sa sarili mo or sa pamilya mo. So, I hope guys may natutunan ka sa mga kwento at mga payo at mga drama na narinig nyo. So, ang dami-dami kong share sa inyo about life. Kasi guys, sa akin,
Ang dami kong pinagdaanan. Sobra. Ang dami kong iniyak. Sobra. Ang daming nagmarites sa akin. Sobra, guys. Pero, laban lang. Laban lang. Hayaan mo yung mga marites, magsasawa din yan sila. Kung hindi sila magsasawa, di hayaan mo sila. Hindi nila namamalayan yung mga nagmamarites, sila na pala yung katawa-tawa. Ganun lang yun eh. 'Di ba? So, have a nice day to all. So, enjoy watching my video, guys. Yan ang reality, who I am. So, yung makikita nyo talaga, guys, ako yan ang sa video na yan. Sobrang sipag, 'di ba? Yun na nga eh. Kasi, yun ang ano natin guys eh. Yung pangarap natin ay magtanim tayo ng marami para balang araw marami tayong maibenta, balang araw marami tayong ma-harvest. Ganun talaga yung buhay guys. Kasi hindi naman tayo nangangarap yumaman eh, pero nangangarap tayo magkaroon ng pera balang araw na marami, makatulong sa pamilya, makatulong sa nanay, makatulong sa kapatid, sa pamangkin. Yes, guys. Nagtatrabaho ako hindi lang para sa akin. Hindi lang para sa akin. Kung hindi, para sa aking family. Especially sa aking loving mother. Hmm.